Hello kaibigan, today tuturo ko sa inyo kung paano ba tayo magsiset ng ating payment details, saka kung paano ba natin mag-withdraw yung ating kinita dito sa may TikTok Shop affiliate natin. Okay, so underneath itong monetization page, itap natin tong balance natin dito sa may estimated rewards. Tap natin and here, once na mapindot na natin dito yung view, makikita nyo dito yung other programs sa kay TikTok Shop for Creator. So, dito tayo mag-withdraw sa TikTok Shop for Creator. Itap lang natin yung continue and mariredirect tayo dito sa may TikTok app natin. So, hintayin lang natin. Ayan, processing pa. And please, don't forget to subscribe. So, ito yung estimated balance ko sa peso. 47.99. Tap natin yung view. And makikita nyo dito kung saan ba to nanggaling. And kung mahilig kayo mag-post, ayan, mag-post lang kayo ng mga products dahil makakaipon din kayo ng rewards nyo kapag may bumibili. Anyway, so dito kailangan muna natin mag-add ng ating commission account info. So, tap natin ni resume para makapag-cash out tayo. Ayan, hintayin lang natin mag-processing. And here, isi-select natin dito yung residency status natin. So, kung di ka taga Philippines, palitan mo na lang din yan. And ito yung mga pagpipilian na ID na kailangan natin ihanda. So, pumili na ako. Tin ID kasi gagamitin ko. So, meron lang tayong dalawang step na gagawin. So, magsiselfie tayo. Pero yung una ay pipicture natin yung ating ID. And medyo struggle lang dito, tap na natin yung continue. Kasi kailangan malinaw talaga yung details ng ID natin and tama yung liwanag para i-accept talaga nila. Kasi nag-failed. And mababasa natin dito, ang alam ko, 3 days ata tayo maghihintay. Pero let's see kung gaano katagal natin malalaman kung approve ba yung ating details. So, mag-auto capture naman to. Hintayin ko lang. Ayan. So, medyo matagal din yung processing ng photo. Then, nag-aalala ako dahil medyo malabo na dahil gabi na ako. Kumukuha ngayon. Then, once na satisfied na tayo dito sa kuha natin, tap na natin yung continue. Pero pag hindi pa, mag-retake lang kayo, okay? So, tatap ko na yung continue. And perfect. Your scan was successful and now time na para mag-take ng selfie. So tap natin continue, bawal yung shades, then bawal ibang accessories sa ating muka and itatapat lang natin dito yung ating muka sa may circle na yan. Then hintayin lang natin, looking good, smile your selfie. So hintayin lang natin ma-process yung ating selfie upload, successful na, tap natin yung continue. And hintayin lang natin kung ano yung magiging meron pa pala tayong sasagutan. Review your details. So, ilalagay natin dito yung ating ID number nung ating ID na ginamit. Tapos, yung ating address, lagay natin dito. Yung address, wala palang address dito. Ito pala ay full name. So, meron ditong default letters. So, buburahin ko to para mailagay ko yung aking full name. Tapos, kailangan syempre accurate dahil magtutugma yan doon sa ating ID na ginamit dapat. So, here yung ating estimated monthly commission ay 500 USD. Don't worry, hindi naman tayo maghihintay ng 500 USD dahil estimated monthly commission lang to. For as low as 10 pesos or 50, makakapag-withdraw naman tayo dito sa ating TikTok account. So, ituturo ko yan sa inyo later. Then, after natin matap i-submit, ayan, i-review daw nila yung ating details and maghihintay tayo ng ilang days. Tinap ko na yung okay. Then, dito makikita nyo yung withdraw balance. Itatap ko na to para makapag-add naman ako ng payment details ko. And dito, meron tayong withdrawal method. Pwedeng manual withdrawal and pwede rin naman na auto withdrawal. So, pagkaiba to. Pag auto withdrawal pinili mo, later papaliwanag ko. So, itap natin select primary para makapaglagay tayo dito kung banks ba or GCash. Ang alam ko, pwedeng GCash eh. So, hintayin lang natin lumabas yung choose payout method. So, tama, bank transfer and GCash. Ang isi-select ko dito, GCash para mas mabilis yung process. Okay? Dahil mababasa naman natin dito 3 to 6 business days
natin marireceive yung ating amount na winidraw kapag bank transfer yung ating payment method. Alright, GCash na yung napili ko and i-confirm lang natin. Ilalagay natin dito yung OTP na marireceive natin dun sa ating number, sa ating GCash. Then, input natin dito yung GCash number natin and i-tap na natin submit. Pero anytime naman pwede rin tayo mag-add dito ng primary account natin kung gusto natin mag-change dun sa may bank account. Okay? Tap submit. And din lang natin mag-load. Medyo mabagal. There you go. So, eto, dahil naka-auto-withdraw cashier tayo. Now, we can tap set as auto-withdraw method and success na makikita natin. Then, hintayin natin. Mag-back muna tayo dun sa may front. Hintayin lang natin. Then, back tayo. And, mababasa agad natin dito, meron ako na-receive na notification agad. Update ko lang to dahil meron daw missing information dun sa aking sinagutan. So, kapag ganun din yung nakita nyo, itap nyo lang update. And dito, pipili ulit tayo ng country of residence natin, Philippines. Residency status nyo, kung kayo ba'y citizen or foreign citizen. Now, tap continue. Then, maglalagay ulit tayo ng ating ID. So, mabilis naman silang nag-provide ng notification. I mean, nakita agad kung dapat bang i-disapprove kasi medyo malabo ata ikuha ko ng ID. Anyway, kakat ko na lang dito para hindi na kayo maghintay. Alright, after a few minutes, account information approved na ako. Ganun lang, hindi na ako naghintay ng ilang araw pa. Sana ganun din yung mangyayari dun sa inyong account, okay? Kasi according dito, ilang days pa tayo maghihintay. So, dito, tap natin yung withdraw balance para makapagsimula na tayo. And dahil naka-auto withdrawal ako, dahil yun yung pinili ko kanina, ibig sabihin, every Wednesday yung aking payout. Kapag halimbawa na-reach ko na yung minimum amount na 50 pesos, ayan, meron silang amount na 50 pesos dito, pwede na natin withdraw. Basta, more than 50 pesos, okay? Mag-automatic withdraw na yan at didiretso na sa aking GCash. Pero pag halimbawa kailangan mo na talaga ng pera, at least pang load man lang, pwede mo naman baguhin dito yung withdrawal method mo. Tap mo lang dito yung change dahil alam nyo ba, pwede tayo makapag-withdraw dito na mas mababa sa 50 pesos. So, itap natin dito yung manual withdrawal. Wait lang, balikan ko lang. Tap change, then select manual withdrawal para tayo mismo yung mag-i-input kung magkano ba yung amount na gusto natin i-withdraw. Kasi kapag etong auto withdrawal, kapag lumampas na ng 50 pesos, halimbawa Wednesday na, automatic na kayo makaka-receive ng inyong payment. Pero pag etong manual, meron tayong choice. Halimbawa, hindi pa naaabot yung 50 pesos. And napakagandang halimbawa nito, 47.99, tatype lang natin dito. Pero meron tong service fee na 5.60 pesos. Alright, so see you around kaibigan. Sana ay nagustuhan yung ating video for today.